Guys, good day mga ka-cute, mga kabayan. So for today's vlog, biyahe po ulit tayo ngayon. So andito tayo ngayon sa North Harbor sa Manila, guys. Ayan oh, daming truck. So nakapila tayo ngayon dito. Ayan, hinihintay natin guys yung ating kasama na manggagaling pa sa Pasig, Marikina pala. So baka nasa daan na rin yon. So ang oras natin ay 1:38. Alright, so lumuwas tayo kagabi, madaling araw. Una, umalis tayo ng bahay. So dumating tayo sa Bulacan ng alas 3:40 sa Santa Maria. So doon natin kinuha tong truck. At biyahe tayo ng Balagtas, Bulacan. Baka lang ikaarga natin guys. So hindi ako makakapag-video sa loob dahil bawal. So ang bibidyo ako na lang siguro yung pangarga pagka nailabas na natin dito siguro sa pier. So ayan, daming truck. Ayan, nakapila yun oh. Ayan. Ayan yung mga bakal doon sa barko. Ayan, tulog yung aking pahinante. Ayun oh. So nagbababa ng pangarga ng bakal yung yung barko. So yeah. So ang ikaarga natin guys ay H-beam or ship pile. Hindi pa natin alam kung alin sa dalawa ang ating may kakarga. So antay-antay tayo ng tawag para umabante doon dahil tayo ay nakapila. So dito pa yung aking pahinante, pinatulog ko muna para may lakas siya mamaya magpakarga ng ating pangarga, no? Habang hinihintay natin yung ating kasama, patulugin muna natin siya dahil hindi nakatulog kagabi yung guys. So ako rin naman, di naman ako nakatulog. Iglip-iglip lang. Tapos nagpagawa kami ng gulong dahil flat. 4 na gulong flat, pero isa lang ang napavulcanize natin. Then yung dalawa hindi na natin napavulcanize. Gawa na labas na ang ply. Tapos yung isa hinanginan lang. Ang init sobra. So nagpatay ako ng makina dahil wala tayong aircon ngayon. Bumigay yung ating aircon. So pagkarahin natin, ipapagawa daw para goods, hindi mainit. Ayan o. Yan ang kalagayan natin dito ngayon sa North Harbor. Dahil nagdadatingan pa na truck. So wala po muna tayo sa Balikatan. So hindi natin alam kung kailan yung biyaheng Balikatan, no? At tayo sasabak uli siguro doon pagka nagtawag uli ng truck sa Balikatan. So malalayo yung biyahe. Kaya yun nga, Apari, Lawag, kung saan norte guys. So habang nandito tayo sa pier, ganito muna. Trabaho muna tayo guys. Pasundot-sundot na lang muna ako sa vlog. Siguro pag uwi ko guys, punta ulit kami ng kabundukan. Inuumpisahan na yung kusina siguro ni Nanay Miling. So sa bahay naman ni Bayaw, mag-update tayo doon. Sponsor din po tayo doon sa bahay ni Bayaw, ano? So pagka siguro ginawa na yon, mag-stay tayo doon ng mga ilang araw siguro para makapag-vlog din doon guys.
So hindi na rin ako nakakapagbigay sa ano ng mga ayuda dahil gawa nga ng busy tayo guys. Pero meron tayong pambigay na mga grocery, bigas kahit na paila-ilang kilo lang, tsaka kung maliit na halaga. So pagka nayari po tayo dito at nakalipat na nakauwi na tayo tapos okay na dito guys, mamimigay po uli ako ng yun nga, ng mga tulong kahit na sa maliit na halaga, nakatulong pa rin tayo guys, di ba? Yun naman ang ano natin, ang goal naman natin. So habang nandito tayo sa pier, ipon-ipon tayo ng ano, ng pondo para meron tayong panggastos, di ba guys? Habang bakasyon ng mga bata, dito tayo. So hindi ko na po sinama yung anak ko si Roldan dahil ano na, ayoko siyang mapuwersa sa trabaho kasi once na kumita ng malaking halaga yon, baka hindi na mag-aral kaya hindi ko na pinasama guys. So naramdaman naman niya yung yung hirap ng buhay, ng trabaho ng kagaya ko dati hanggang ngayon. Talagang pinakita ko sa kanya, pinadanas ko sa kanya yung napagdaanan ko nung araw na naging pahinante rin ako, na hindi rin ako nag-aral na dahil may pang-paaral, kaya lang nabarkada tayo guys So ayoko naman mangyari sa kanila yung pinagdaanan ko ayoko naman nilang danasin din kaya iminulat ko sa kanila. Then sumama rin yung kuya niya guys, ewan ko kung may wala yata, walang vlog na kasama yung kuya niya. So dalawa sila. Ayun, naramdaman nila yung kung paano magtrabaho ng ganito, mahirap. Yun, para alam nila, di ba? Ang sabi niya sa akin, payo ko na, mag-aaral ako. Very good, sabi ko, di ba? Kung hindi ko pa sinama dito, hindi matatauhan. Akala siguro ang buhay ganon lang. Lalo sa kanilang mga kabataan hindi pa alam yung mga trabaho talagang tagal dumating ng aking kasama guys. So bandihan na yung iba. Okay. So yan guys, at update ko na lang po kayo guys mangyayari mamaya kung makaargahan kami ngayong araw na to or bukas. Pero sure naman na makaargahan kami ngayon. So update ko na lang kung ano yung aming pangarga pala, kung sheet pile ba or H-beam or coil or plancha, gano'n kasi sari-sari yung mga bakal dito guys. Gagaya niyan, steel billets yung binababa sa barko, yung mga nilulusaw na ginagawang kabilya guys. So yan pa lang yun po, 4x4 ang laki na solid na bakal, nilulusaw, ginagawang kabilya. Yan. So mga ginagamit sa mga building na malalaking bakal, yun siya yun yung binababa dun guys sa barko. Ayan, barko. So ayun guys, update ko na lang kayo dyan mamaya pag nakargahan na kami. Alright guys, so yun at update tayo guys. Ngayong araw na ito ginabi na ako guys. So nakapasok na ako dito sa loob ng harbor sa
Manila North Harbor Center. Yan. So andito yung mga mga pangarga natin guys, sari-saring bakal. At may malaking barko rin na nagbababa ng bakal dito guys. So ayan Yan. So ayan yung kasama natin umaatras. Yan. Ayan Tapos may ewan ko kung ano yan nakatambak na yan, kung clinker ba yan o ano. Yan. So, hindi lang tayo on track dito. Ito naman yung wire rod guys, ayan yan naman yung mga ginagawang tornilyo, steel matting, cyclone wire. Yan, ito yan. Ang purpose niyan ay yun nga, welding rod, tornilyo, pako, ano pa ba, tapos alambre, yan, bulb wire, cyclone wire, steel matting. Yan ang mga ginagawa dyan, yung wire rod na yan, plain wire rod. Tapos ayun naman po yung mga finished product na tubo. Yan, dami Yan. At saka yung mga H-beam, ayan, yung mga ikaarga natin. Ito pa sa kabila, ayan ang dami guys. Ayan yan. So yun guys, bawal mag-video sa labas, no? Kaya dito lang tayo sa loob ng truck. Ang oras natin is 7:20. So lumabas tayo ng garahe kanina 10:30. So nagtambay pa tayo dito ng matagal. Nagpagawa tayo ng gulong, di ko na na-videohan. Yun pa yung plot na bumiyahe tayo ng ng Lawag. So tagal na, no? Yun. At itong biyahe natin na to, ano lang to guys, Bulacan, Balagtas, bypass ng Balagtas, Bulacan, sa Jowood. Yan. At hintay pa tayo ng ng magkakarga sa atin na forklift. So wala pa yung mga checker naka-assign na na magkakarga sa atin, wala pa. So update ko na lang kayo dyan guys. Alright guys, good morning. So dito na tayo ngayon sa Maykawayan, Bulacan, kung saan tayo nag-deliver. So na-divert tayo ng Maykawayan, Bulacan guys, dito sa Kirin. Yan, divert tayo dito guys. At dumating tayo dito ng alas 2 ng madaling araw guys. At yung pahinante natin nandun sa sa gate dun kung saan tayo ay magdidiskarga at tatawagin. So pakita ko sa inyo yung aking pangarga. Ayan guys, channel beam. Yan ang haba, no? Siya ay may bigat na kulang 46 tons ang bigat niya guys. So yan. Ayan guys. Yan, malilim pa dito. So ayan ating truck. Nandun yung aking helper. So
nagtutulong na sila nung isang kasama namin na nagtatanggal ng lona. So ito, tatanggalin din nila yung lona na yan para mamaya ano na lang, kung ano lang, kadena na lang. Ayan. So yun. Parang ano, hindi na ako sanay sa puyat. Tagal tayong ano eh. Ayan. So tali lang ako ng buhok at masyado hindi pa tayo nakapagupit. Ayan. So yun guys, at dito ko natatapusin tong video na to. At see you next vlog na lang ulit mga guys, mga cute, mga kabayan. So ingat po sa ating lahat, and God bless us all. Ingat po. Alright, bye bye.